Magandang araw. Kinakarma na ba sila, mga kababayan natin? Abay, skip na naman itong si Bongbong Marcos sa isang event at ang nag-represent ay walang iba kundi ang kanyang kanang kamay sa pagnanakaw na si Ralph Recto. At ganoon din po sa Cebu, mga kababayan po natin. Ang nag-represent naman ay si Lisa Marcos. Kaya tuloy, yung mga nasa comment section napaisip, si Lisa Marcos na ba ngayon ang bagong presidente? Kaya ang sabi ni BP Sara, nasaan ba si BBM? At ayon po sa Dr. Di Umano ni Bongbong Marcos, ay kailangang maghinay-hinay si Bongbong Marcos sa pagtatrabaho pagkatapos niya magkasakit ng diverticulosis. Ang hirap ng sakit na ito, mga kababayan po natin, no? Dahil sakit daw ito sa lubot. Anyway, mga kababayan po natin, bakit kaya nasabi ng ating mga kababayan na si Lisa Marcos na ba ang acting president? Dahil mga kababayan, sa isang event sa Cebu, ito ang ipapakita natin sa inyo, panoorin nyo. Kung makikita natin, no, si Lisa Marcos na ang nag-represent na supposed to be si Bongbong Marcos ang kinakailangan dyan, yung aharap, no, sa mga bisita o sa event na yan. Pero wala po siya ngayon. At mukhang 3 araw or 4 na araw na hindi alam kahit yung mainstream media kung nasaan si Bongbong Marcos at kahit yung kanyang tagapagsalita na si Claire Castro hindi ma-confirm kung nasaan si Bongbong Marcos. Ang sagot niya lang lagi, ito daw ay nagpapahinga. Kaya nga naman mga kababayan natin, no, sinagot ni BP Sara ang tanong ng mga netizen kung nasaan si Bongbong Marcos para sa kanya. O ito, mga kababayan natin, no, panoorin yung sagot niya. BP Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Agoy, mga kababayan po natin, nasaan nga naman talaga si BBM? No? Dapat magkaroon ng hashtag nasaan si Bongbong Marcos. Dahil mga kababayan po natin, no, yung kalusugan ni Bongbong Marcos ay issue po ng national security natin. Dahil paano mag-function ang ating gobyerno, no, kung wala ang presidente o hindi niya na kayang magpatakbo, hindi niya na kayang magdesisyon, hindi na kaya ng kanyang kalusugan, nagampanan ang kanyang trabaho bilang presidente. So, nasaan ba si BBM? Hindi ba dapat isa publiko nila ang kalusugan ni Bongbong Marcos? Dahil kailangan malaman ng taong bayan kung kaya pa ba ni Bongbong Marcos magtrabaho o si Bongbong Marcos pa ba ang acting president ngayon. Nakikita natin dito sa event na ito, mukhang si Lisa Marcos na po at si Ralph Recto ngayon, no? Yung nagpapatakbo ng ating bansa. Sige, ano pang sinabi ni BP Sara? Asa na si BBM? Mo ba? BP Sara, walang kaalam-alam na hospital pala ito si BBM. Wala siya ikuan? Public events? Wala po. Ano ba? So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Lagi nang kinabuhi gyud. Lagi nang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Si Moishi kining nag-interview na kay San Pedro. Makatawa man ko aning mga Bisaya, oy. Kay kanang, ang joke na to ba? Ulagi niya sa uban nung kanang offended. Offended na sila kaayo. Pagkahuman, kanang yaga-yaga sa Bisaya. Kanang, di lang siguro na to seryosohon tanan. Samton ang kultura ba? Inclusive mang kahata nga katawhan
sabto ng kultura. Kung ang kultura sa mga Bisaya, magyaga-yaga, nga daghan kaayong mga pakatawa, di siguro ma-offend dayon ang ubang tao. Mga kababayan po natin, no? Ang sabi ng followers ni BP Sara, yung mga Duterte supporters, mukhang may interview daw po kay San Pedro. Itong si Bongbong Marcos. Pero seryoso mga kababayan natin, no? Dapat talaga malaman natin lahat kung ano na po ang kalagayan nitong si Bongbong Marcos. Kasi alam mo, no? Itong paglabas-labas ni Lisa Tanas na hindi kasama si Bongbong Marcos, talagang kaduda-duda. Kasi hindi naman basta-basta pupunta sa isang event. Kagaya nito na supposed to be si Bongbong Marcos yung nandyan. Itong si Lisa Tanas, hindi naman basta-basta na nagtitik over yan. Na siya yung humaharap dyan. Takot nga yan sa camera, takot sa interview, takot sa mainstream media eh. Kaya walang hilig yan sa mga ganyang klaseng event, no? Nasa likod lang yan at siya lang yung mag-uutos. Siya lang yung mag-uutos kung anong mga gagawin. Pero yung harap-harap, medyo wala yan. So, ibig sabihin, kung wala si Bongbong Marcos, pang ilang araw na, questionable yan, mga kababayan po natin. No? Nakakatakot kung ano po yung susunod na mangyayari sa ating bansa, lalo na tinatago nila. So, dapat gamitin nila lahat, no? Yung kanilang magawang paraan para mapagaling nila yan. Kasi kung hindi, mga kababayan po natin, mukhang magpapalakpakan tayo, no? Dahil mukhang natutupad dahan-dahan ang wish ni Miss Cara David. O si Akop, mga kababayan po natin, si Abante, mukhang malakas pa. Di ba? O yang si Enrile, sino pa? Si Cabral, no? Ang totoo talagang namatay. And may bago na naman mga kababayan po natin, no? Yung dating spokesperson ng Comelec na si Spokes Jimenez. O pumanaw din po yan ngayon. Isa rin po yan sa inakusahan. Nakasama po sa mga pagnanakaw, yung mga pagkukurap diyan sa Comelec. Di umano ha, yang si Jimenez. So mukhang dahan-dahan na po mga kababayan po natin, no? Iniisa-isa na po ni San Pedro yung mga taong alam natin na talagang may utang na dapat pagbabayaran sa ating kabang bayan, mga kababayan po natin. Kaya ang tanong natin talaga, nasaan nga ba talaga itong si Bongbong Marcos? No? Ano yung kinalaman ni Claire Castro? Sa napanood natin sa media, mga kababayan po natin, sa interview kanina, no? Wala lang po tayong hawak na video, pero mukhang iba po, mga kababayan po natin. Okay, sagit lang ha. Ilabas natin ito. Sa mga tanong, mga kababayan po natin, si Claire Castro, mukhang siya mismo ay napipikon sa tanong ng mga mainstream media. For example, sabi ni Claire Castro, mas reliable po siguro na ang Pangulo ang nagsasabi kung ano ang kanyang nararamdaman. Ang sabi ni Claire Castro. Ang sabi po ng reporter, pero hindi naman siya doktor. Ang sagot ni Claire Castro, katawan niya naman po yun. So, ibig sabihin, kung hindi masagot-sagot ni Claire Castro na paliwanag kung ano talaga ang nararamdaman ni Bongbong Marcos at hindi nila masabi, mukhang malala na po ito, mga kababayan po natin. Sana mali po tayo sa ating naiisip, pero kung tama yung ating naiisip, congratulations mga kababayan po natin. Mukhang matagumpay at makapangyarihan ng wish ni Miss Cara David, mga kababayan po natin. Kaya tatapusin natin ang video natin ito sa tanong na nasaan si Bongbong Marcos. Hanggang kailan na itatago nila yung kalagayan, yung kalusugan ni Bongbong Marcos sa publiko? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos na magtrabaho? Kaya niya pa ba gampanan ang kanyang pagiging presidente, mga kababayan, sa kabila po ng napakaraming isyu ng korupsyon at ang pagpapabaya sa ating gobyerno? At nakita niyo naman yan, no? Mukhang nag-iingay ngayon si Risa Ontiveros, Erwin Tulfo sa usapin po ng Chinese ambassador, no? Pero ang gobyerno natin mukhang hindi nagsasalita. Bayan po natin, no? Alam naman natin na ang nakasalalay dito ay ang ekonomiya ng ating bansa. Ang nakasalalay dito yung kinabukasan ng ating bansa dahil napakahirap makikipagbardagulan sa ibang malalaking bansa, lalo't na, no, na alam po natin
na kung ano man ang mangyari, ano man ang magiging consequences, magiging mas malala pa ang resulta dito sa ginagawa ngayon na pagmamayabang at tila ba pagmamatigas ng mga nasa gobyerno natin, ang kawawa dito ang mga OFW. Kasi ang sinasabi nila na itong ambassador daw ng Pilipinas sa China ay gusto nila palayasin dahil sinagot nga ang kanilang pambabastos patutsada doon sa presidente ng China. Diba? Sumagot din ang ambassador. So ngayon po, palayasin daw po nila kasi hindi daw nirespeto yung freedom of speech natin. Pero ang tanong, kung palayasin nila ang ambassador ng China and kung bumawi ang China, palayasin ang lahat ng OFW sa China at sa Hong Kong, kaya ba nilang pakainin? So yan dapat ang kinukonsidera itong mga nagbida-bida na senador at Tariela at ilang pang mga politiko, mga kababayan po natin. Kaya kasama pa rin ito sa tanong natin, bakit hindi nangihimasok dito ang palasyo? Bakit hindi nangihimasok si Bongbong Marcos? So ibig sabihin ba, yung mga pag-aasta nitong mga ni Rizal Ontiveros, ni Erwin Tolpoy at ni Tariela ay otorisado ng Malacanang? Anyway, tapusin natin ang mixing video ito sa tanong, nasaan si Bongbong Marcos? Alright, maraming salamat and palike na lang ng video ito mga kabayan.